Tinapos na ni Nadia Montenegro ang isyu tungkol sa pagkakaroon niya ng anak kay Baron Geisler. Sa pangalawang yugto ng eksklusibong panayam sa kanya ni Julius Babaw sa YouTube channel ng broadcaster. Ni minsan ay hindi binanggit ni Nadia ang pangalan ni Baron. Pero habang nagsasalita si Nadia ay may pagkakataong pina-flash ang mukha ni Baron. Pero alam daw ito ng kanyang pamilya ang buong katotohanan dahil hindi siya naglihim sa kanila, kabilang na sa pumanaw niyang asawa na si former Caloocan Mayor Macario, Boy, Asisio Jr. Pagbabahagi ni Nadia, yung mga nangyari sa buhay ko before, in the past, siguro umabot sa 17, 18 years na naitago ko, hindi ko ito itinago sa mga taong dapat nakakaalam. Hindi ko rin ito itinago sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko itinago sa anak ko. Hindi ko itinago kay Boy. In fact, all these years, it was so difficult for people to understand. Bakit okay sila? Bakit nagtagal sila ni Boy? Bakit sila okay ng mga anak niya kung may ganito? Common sense, guys. Sa tingin ninyo, hindi ko inayos ito. Tingin ninyo, hindi ko pinlano ito. Tingin ninyo, hindi ko pinroblema ito. Dagdag ng aktres, buhay ko ito. Buhay ng anak ko. Pangalan ng asawa ko. Pangalan ko. But I don't think I owe anyone an explanation kung ano man ang ginawa ko sa buhay ko. Napatawad ako ng Panginoon. Maayos na mayapa si Boy na okay kami. Maayos ang mga anak ko, sa pagkakaintindi ko. Wala akong pinagsinungalingan sa pamilya ko. Sumakabilang buhay si Boy noong ika-6 ng Pebrero 2017. Ayon sa aktres, nagkaroon sila ng may sensinang pag-uusap bago pumanaw ang dating mayor ng Caloocan City. Lahad niya, 2 weeks before Boy died. We had a heart-to-heart talk of 2.5 hours. Which, sinasabi ko sa lahat ng malalapit sa akin na siguro kung hindi nangyari yung 2 hours na heart-to-heart talk namin ni Boy. Not knowing he would die 2 weeks later, siguro baka hindi nyo na ako nakakausap ngayon. Kasi it's the most valuable, most important conversation we ever had in 29 years. I mean, I've seen him almost die so many times. 7 times kong nakita na I resuscitate yung asawa ko. Ilang beses siyang inatake sa harap ko. Ang dami nang nangyari sa buhay namin na hindi kami bumitaw sa isa't isa. Ang sinabi niya sa akin, ipaglaban mo sila. Lahat ng ibinilin ko sa inyo. At hanggang buhay ako. Ako lang ang ama nila. Mabilis na, no, ang sagot ni Nadia nang itanong ni Julius kung pinagsisisihan niya ang nagawa sa kanyang buhay. Para kay Nadia, isa sa pinakamalaking biyayang natanggap niya mula sa Panginoon ang bunsong anak na babae na si Sofia, na inilarawan niya bilang most beautiful girl. Saad ni Nadia, what I got from him was my biggest blessings. She's the most beautiful girl na pinalaki ko siya, punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng respeto sa tatay niya, si Boy. Sa nagbigay ng pangalan sa kanya, sa nagpaaral sa kanya, sa nagmahal sa kanya. Walang pupwedeng mag-question outside our circle. I am not unfazed. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ako. Kung nasaan ako ngayon, dahil sa hirap ko, dahil sa hiningi ko na patawad sa Panginoon. At ramdam ko na ibinibigay niya sa akin ang laya. My freedom. Nung nangyari yan. Nung nag-trending, kalmado lang kami sa bahay. Sa paningin ng marami, mahirap itangging si Baron ang ama ni Sofia dahil magkamukhang magkamukha sila. Tinanong ni Julius si Nadia kung interesado si Sofia na magkaroon ng relasyon o komunikasyon sa biological father nito. As of now, hindi.
Mariing sagot ni Nadia. Isang beses pa lamang sila nagkita, biglang in-announce na agad. So, asan dun ang intensyon mo? Magkaroon ng relationship o gusto mo lang ang views? Gusto mong mapag-usapan o gusto mong mag-promote? Ilagay mo sa tama kung ano ang intensyon mo kasi ramdam na ramdam ko ayaw na ng anak ko. And give me a reason why. Are you even worth it? To be called a dad. Malinaw na patutsyada ito ni Nadia kay Baron dahil nagsalita ang aktor tungkol sa pagkakaroon ng inililihim na anak noong ipinopromote niya ang Dearly Beloved. Ang pelikula ng Viva Films na pinagbidahan nila ni Christine Reyes na ipinalabas sa mga sinehan noong ika-30 ng Marso taong 2024. May reaksyon din si Nadia tungkol sa mga taong pinagpistahan ang kwento ng buhay niya, pero ipinaalala ni Julius sa kanya na ito ay dahil isa siyang celebrity. Sabi ng aktres, "Di ba, nakakatawa? Feasting on somebody else's life. But there are also people we need to pray for in this business. Na talagang who are feeding, eating every day through ruining lives of other people. Yun ang kailangan nating ipagdasal." Nagsalita si Nadia na ipinagmamalaki niya bilang ina na lalong tumitibay ang relasyon nila ng kanyang mga anak dahil sa pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Aniya, "If there's one thing I can be proud of being a mother, I make sure na in every crisis, it just make us stronger. It will never make us fall. I promised my children, in every crisis, I will be there and I will make us stronger with God, no one else. Wala kaming kakamping mag-iina kundi si Lord." Huwag kalimutan mag-like, share, comment at subscribe sa channel na ito for more showbiz updates. Maraming salamat sa panunood.